Mapagpalang araw sa inyo mga kaibigan. Merong siyam na uri ng Chosen One. Yung healer, the warrior, the elder, the oracle, the intercessor, the hermit, the truth tellers, the free spirit, at ang the inspiring infiltrator. Tapos na tayo sa the healer at saka the oracle. So kung hindi pa ninyo napapanood ang mga videos natin para malaman nyo kung kayo ay isa sa mga healers o isa sa mga oracles or prophets, ay panoorin ninyo ang video tungkol dito. Welcome back to Patnubay TV. Sa video natin ay ating tatalakayin ang misyon, ang karunungan, ang gift at kapangyarihan ng isang chosen one bilang isang elder. Kaibigan, paano kung ang pakiramdam mo ay mas matanda ang kaluluwa mo kaysa sa edad mo? Paano kung kahit hindi ka nagsasalita, hinahanap ng mga tao ang payo mo? At paano kung ang bigat na nararamdaman mo ay dahil ikaw ang itinakdang maging gabay ng iba? Kung ganito ang buhay mo, maaring isa kang chosen one bilang isang elder. Sa video natin, alamin natin kung ano ang tunay na misyon ng isang elder, ang mga palatandaan na ikaw ay pinili, at paano mo mapapaunlad at mapaprotektahan ang iyong karunungan sa physical, emotional at spiritual na aspeto. Narito ang misyon ng isang elder. Ang elder ay hindi lang matanda sa edad. Siya ay tagapagdala ng karunungan, gabay at balanse. Ang misyon mo ay magbigay ng direksyon sa mga nalilito. Magturo mula sa karanasan, hindi lang sa salita. Maging haligi ng katatagan sa gitna ng kaguluhan. Ikaw ang taong nilalapitan kapag wala nang malinaw na sagot. Naritong palatandaan na ikaw ay isang elder. Una, kapag pakiramdam mo iba ka mula pagkabata, mas malalim kang mag-isip kaysa sa mga kaedad mo. Natural ka nagbibigay ng payo at kadalasan tama o nakakatulong ito. Pangatlo, kung dumaan ka sa maraming pagsubok at natuto ka mula rito, hindi ka nasira kundi ikaw ay nabuo at nagkaroon ng maraming karunungan. Hinahanap ka ng mga tao kapag ka may problema. Ikaw ang go-to person sa may hirap na sitwasyon. Ikaw ang naaalala nila at ikaw ang naiisip nila. Panglima, may calm presence ka. Ikaw yung tahimik, mapayapa. Kahit magulo ang paligid, ikaw ang nagbibigay ng katahimikan at kapayapaan. May mga marka sa palad ang mga elders. At ito ang mga marka na makikita mo para mapatunayan mo sa sarili mo na ikaw ay pinili bilang isang elder. Kapag ikaw ay merong strong faith line, malinaw na guhit pataas sa gitna ng palad, ibig sabihin may malinaw kang life path at responsibility. Pangalawa, meron kang deep headline, malalim at malinaw. Ito ay tumutukoy sa pagiging malalim mong mag-isip, reflective at wise. Pangatlo, meron kang balanced heartline, hindi sobrang kurbado, hindi naman din tuwid na tuwid. Ito ay sumisimbolo sa iyong pagiging balanse sa emosyon at logic. Meron kang mystic cross. Ito ay ang iyong spiritual awareness at connection. Kaya mga kaibigan, tingnan mo sa iyong palad kung tumutugma ang mga marka na ito sa iyo, upang mapatunayan na ikaw ay isang pinili para maging elder. Ngayon, kung identified mo na ikaw ay isang elder, ikaw ay isang chosen one, kailangan mong i-develop ang iyong gift. Papaano? Una,
mag-reflect at matuto sa karanasan. Kailangan mong magpahinga, kailangan mong huminto sa lahat ng iyong mga ginagawa upang balikan kung ano ang mga nangyari sa nakaraan. Hindi sapat ang experience. Kailangan mong maintindihan kung bakit. Kailangan mong malaman ang mga kadahilanan ng lahat ng mga pangyayari. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang itinuro nito sa akin? Ano yung lesson na natutunan mo? Pangalawa, magbasa at mag-aral ng wisdom. Kadalasan, nakukuha natin ang wisdom sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at ng ilang mga libro tungkol sa kabutihan. Maraming mga aklat na totoong nagbibigay pa sa atin ng kakaibang mga wisdom. Palawakin ang iyong pananaw. Maraming aklat, kasulatan at real-life mentors na pwede mong basahin. Pangatlo, mag-practice na makinig. More than speaking. Ang isang tunay na elder ay mas nakikinig kaysa nagsasalita. Alalahanin mo kung bakit tayo binigyan ng dalawang tenga at isang bibig. To listen twice and speak once. Number 4. I-share ang wisdom sa tamang oras. Hindi lahat ay handang makinig. Meron tamang oras para mag-share ka ng wisdom. Huwag nating gayahin yung mga ginagawa ng iba na nasa sasakyan sila ay nagpipreach. Ang mga tao ay hindi handang makinig sa ganoong venue. Meron silang sariling mga gawain, may mga sarili silang lakad, may sarili silang iniisip. So, huwag nating iparis ang ating sarili sa mga katulad ng mga tao na hindi pinipili ang tamang venue at ang tamang oras. Ngayon, paano mo po protekta ng sarili mo sapagkat ang bawat chosen ones ay maraming kalaban, maraming kaaway. Physically, dapat iwasan mo ang burnout. Ang burnout, ito yung lagi kang pagod. Bigyan ng pahinga ang katawan. Dahil madalas kang inaasahan ng iba, kailangan mong bigyan din ng pahinga ang iyong sarili. At syempre, hindi may iwasan na dapat kumain ka ng mga masusustansyang pagkain at mag-exercise. Emotional, huwag akuin ang problema ng lahat. Dahil ikaw ay lapitin ng mga tao may problema, hindi mo yon problema. Problema nila yon. Ang tangi mong gagawin ay mag-set ka ng boundaries, magbigay ng payo, at bigyan sila ng liwanag. Bigyan sila ng mga payo upang kanilang masolusyonan ang kanilang mga problema. Tandaan mo, ang problema nila ay ibinigay upang may matutunan sila. Hindi para kunin sa kanila. Hindi lahat ng problema ay responsibilidad mo. Spiritual. Manatili kang grounded. Manatiling humble. At siguraduhin na ikaw ay merong regular na panalangin at self-check para hindi ka mawala sa sarili mong wisdom. Ang mga kalaban ng isang elder, ito ay sa loob ng iyong sarili. Yung pagod, stress over responsibility. Yung pagiging drained sa problema ng iba. Ikaw din ang napapagod. Yung pride. Alam ko na ang lahat, mentality o yung doubt, wala akong silbi. So, kailangan mong alisin ang pride, alisin ang doubt. Kailangan mo magkaroon ng isang balanse, pero merong humility at self-care. Paano mo iingatan ang sarili? Piliin kung kailan tutulong at kailan magpapahinga. Huwag kalimutan ang sarili habang gumagabay ka sa iba. Panatiliin ang humility. Hindi ka perpekto. Maglaan ng oras para sa katahimikan. Tandaan, ang elder na napapagod ay hindi makakagabay ng maayos. Ang elder madalas ay tahimik, pero
malalim. Hindi siya naghahanap ng atensyon, pero siya ang hinahanap kapag may problema. Sa isang chosen one bilang isang elder ay may misyon na magbigay ng gabay at karunungan. Tumaan sa maraming pagsubok na naging aral sa kanya na siyang kanyang ibinabahagi sa iba. Kailangang alagaan ang sarili habang tumutulong at dapat protektahan ang iyong energy, ang iyong emosyon at ang iyong espiritu. Mga kaibigan, kung nararamdaman mong isa kang elder, ay i-comment mo, pinili ako maging gabay, hindi lang tagamasid. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Patnubay TV kung ikaw ay bago pa lamang. Mga kaibigan, sa susunod na video natin ay pag-uusapan natin ang isa pang makapangyarihang uri ng Chosen One. Ito yung The Warrior. Malalaman mo kung ikaw ba ay tinawag para lumaban, para protektahan ang iba, at harapin ang mga hamon nang walang takot. Kaya manatiling nakatutok dahil ang susunod na ito ay magpapakita ng lakas na matagal mo nang tinataglay. Dahil tandaan mo, ang tunay na elder ay hindi lang marunong magsalita ng karunungan. Isina sa buhay niya ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Magkita-kita tayong muli. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.